Mga nasalantang pamilya ng baha sa bayan ng Libak, nabigyan na ng bigas. Collection Center ng Sokelco sa Primark Takurong, formal ng binuksan. At sabong, ML Tournament at patimpalak sa pagsayaw, tampok sa ika-4 na araw ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa Barangay San Pablo sa lungsod ng Takurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Mundo may magbago, patuloy pa rin ang pag-unlad ng ating radyo. Isang siglo na ang lumipas, ngunit nananatiling radyo ang pinakamalakas na boses ng Pilipino. Hatid nito'y di lang musika at ritmo, pati na rin kaalamang huhubog sa ating pagkatao. Impormasyon at balitang angkop di lang sa mga matatanda, abot na rin pati mga bata. Oras ay mahalaga, kaya lagi tayong dapat kumonekta. Buksan ang isipan sa makabagong radyo para sa makabagong Madlat MCO. Kaalamay ipapalaganap sa bawat isa, alinmang henerasyon at panahon. Ito ang Sokelco Radio Kidlat 88.1 FM. Bagong istasyon ng bagong henerasyon. Wilfredo Evangelista, Eileen Suelio, Carlos Fabian III, Jonathan Leisa, Paul Alan Aquil, Katrina Trevilla, Nel Labuen, Oscar Salamanca, Jason Palos, MCO Bidak Ka. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 24, taon 2024. Mga nasalantang pamilya ng baha sa bayan ng Libak, nabigyan na ng bigas. Narito ang ulat. Ibinigay na ang ayuda sa mga nasalanta ng pagbaha at pag-apaw ng Ilog Tran nito lamang ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Dato Caron at Salaman nitong bayan ng Libak. Matatanda ang sapilitang inilika sa mga naninirahan sa Barangay Dato Caron at Tran noong ika-19 ng Hulyo taong kasalukuyan dahil sa mabilis sa pag-apaw ng tubig baha dulot ng sunod-sunod na malakas na pag-ulan. Ayon kay Member of the Parliament Dato Faisal Randy Caron, prioridad ng kanyang tanggapan ang pamamahagi ng tulong kagaya ng 10 kilong bigas sa bawat pamilya. Ito nanggaling sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. No one will left behind. Yan ang naging konsepto ng kanyang tanggapan at pati na rin ng BARM region. Di raw titigil sila sa kanilang adhikain na magbigay ng tuloy sa loob o labas man ng rehiyon. Dagdag pa niya, pansamantalang tulong raw muna ang ibinibigay niya dahil marami pa siyang tulong na ibibigay lalong-lalo na sa pangkabuhayan ng bawat pamilya. Umabot na higit kumulang 4,000 bags ng bigas ang naibigay niya. Samantala, namigay rin ng tulong ang ahensya kagaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng LGU Libak at inuming tubig naman ang ibinigay ng mga piling kasapi ng 21st Sangguniang Bayan. Sa magkahiwalay na panayam kay Dato Kasan, Dato Pusaka Caron, Al-Hajj, punong barangay ng Barangay Dato Caron, ayon sa kanya, lubos siyang nagpapasalamat sa mga inisyatibo ng BARM para maiabot ang tulong sa lubhang nangangailangan.
Naging tulay umano ang kanyang tanggapan sa pagpapaabot ng tulong, direktang inabot niya ang tulong mismo sa kanyang tahanan. Kaugnay nito, nananawagan sa lahat ng kanyang nasasakupan na mag-ingat sa lahat ng oras at maging mapagmatsyag at tumawag agad sa mga otoridad kung sakaling kailangan ng tulong o responde. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Collection Center ng Sukelco sa Primark Tacorong, formal na binuksan. Narito ang ulat. Mas maaga ngayong araw, nagsagawa ang Sukelco ng blessing at pagbubukas ng bagong collection center sa ikadalawang palapag ng Primark sa lungsod ng Tacorong. Ang kaganapan ay nagsimula sa motorcade na sinundan ng isang seremonyal na aktibidad na dinaluhan ng mga Sukelco Board of Directors, management at mga empleyado, media at LGU partners, stakeholders at mga pinuno ng Member Consumer Owners Organization. Si Tacorong City Administrator na kumakatawan sa Office of the City Mayor Ramon Losanyes, Barangay Chairman ng Poblasyon Honorable Jonathan Salazar at MCO District President of President Quirino Honorable Renato de la Reina. Ang dumalo sa kaganapan at nagpahayag ng kanilang mensahe ng suporta sa mga gawain. Ang inisyatiba na ito ay paraan ng Sukelco sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng koleksyon ng sabay-sabay na nagdadala sa mga MCO ng kaginhawahan habang binabayaran nila ang kanilang buwanang obligasyon. Ito ay magbubukas ng pagkakataon sa mga MCO na madaling ayusin ang kanilang mga account habang tinatamasa ang mga amenities na ibinigay ng establishmento. Bukas ang Primark Collection Center mula Lunes hanggang Sabado, mula 8:30 sa umaga hanggang 4 na hapon ang tatanggapin ng mga hindi lamang sa Tacorong, Lambayong, President Quirino, kundi maging sa Isulan, Esperanza at Bagumbayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, sabong, ML Tournament at patimpalak sa pagsayaw, tampok sa ika-4 na araw ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa Barangay San Pablo, lungsod ng Tacorong. Narito ang ulat. Sa ika-4 na araw ng pagdiriwang ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa na bahagi ng Barangay San Pablo dito sa lungsod ng Tacorong, ay ginanap ang sabong, ML Tournament at ang patimpalak sa pagsayaw. Sa sabong, dinagsa ito ng mga kababayan natin na mahilig sa laro ng sabong. May mga mula pa sa ibang bayan at lalawigan na dumayo lamang na ganun din sa Mobile Legend Tournament. Maging ang patimpalak sa pagsayaw ay dinayo rin lalo na ang hip-hop dance competition open category. Panalo dito ang freshman na grupo ng mga kabataan dito sa lungsod ng Tacorong. Sa kids category naman, panalo ang Green Slytherin na kinabibilangan ng mga bata na mula sa Block 13, 14 at 15. At sa homeowners category naman, na kung saan nagtay sa pagkapanalo ang Red Hydra na kinabibilangan ng Purok 4, 5 at 6. At Yellow Hufflepuff na kinabibilangan ng Block 7, 8 at 9. Ang aktibidad na pangyayari kahapon, ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan, ay nagpapatunay na masipag ang mga pinuno ng purok, mapamatanda o kabataan man ito, sa pag-imbita ng mga kalahok na ngayon ay nagsimula ng makilala ang purok na ito, hindi lamang sa barangay kundi sa lungsod ng Tacorong. Ang Purok Pag-asa ay pinamumunuan ni Ginoong Jonathan Contawe at ang sangguniang kabataan sa Purok Pag-asa ay pinamumunuan ni John Lero at ito ay bahagi ng Barangay San Pablo na pinamumunuan ni Punong Barangay Jesser Rivera Sr. Ang tema sa ngayong pagdiriwang ay Katahom, Kasadya, Purok Pag-asa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuo ang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman.
balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.